Ano pong pangalan niyo po, tatay? Ako si Mr. Anatalio Gonzales, taga Plaridel, Ilang taon na po kayo? 63. Ano po yung paraan niyo sa pamumuhay ng pagsasaka? Ako yung namaraan ng pagsasaka. Ito ang aking kinuhang profesyon dahil alam ko na ang isang profesyon na pagsasaka ay malaking may tutulong sa pangkabuhayan. So, sa tingin niyo po, magkano po yung kinikita niyo sa araw-araw para sa araw-araw niyong gastusin? Hindi pare-pare siya. Depende sa takbo ng panahon kasi ang tinitingnan natin dyan ay yung takbo ng panahon. Kasi pagka dumaan ng kalamidad, ay may lugi. Doon lang kami kumikita pagka magandang lakad ng panahon at sapat-sapat naman ang kinikita. Sa tingin niyo po, gaano na po kayo katagal sa pagsasaka? More or less 30 years. So, sa pag masagana po ba yung masagana po yung buhay niyo? Oo naman. Kasi pag masagana nga di nabibili yung mga gustong bilhin. Tulad ng nung bumagyo ng Undoy, hindi masyado kaming tinawaan. Kumita kami nakabili ng isang traktor, mahigit siyang milyon. Tapat na po ba yung buhay niyo sa larangan ng agrikultura? Sa ngayon ay hindi ko masasabing sapat dahil sa ngayon marami kaming utang na dapat bayaran. Sa kadahilan na yan nga, nadali kami ni Glinda. Kung hindi sana bumagyo, ay di sana maganda yung aanihin. Sa ngayon yan, yung nakikita nyo sa palibot na ito, panibago na naman puhunan. Almost 5 hectares ito na ginagawa namin ito. Siguro, ang gastos nito, magigit kumulang sa 1 milyon. Yan. Natutugunan po ba ng pamahalaan ang agrikultural na sektor, lalong-lalo na sa pagsasaka? Ay sa amin wala akong nakikitang nagagawang tulong ng pamahalaan. Dahil dito sa aming laban na ito kumbaga kanyang buntot, kanyang hila. Kasi hindi naman nakakarating sa amin yung tulong ng pamahalaan. Wala. Sabagay, naandito sa Lipa, sa Region 4 ang DA. Ay wala Walang naibibigay na suporta ang pamahalaan tungkol sa aming pagsasaka. Mas mabuti pa nga ang SW Seeds Company. Yan ang malaki na itutulong sa magsasaka dahil sila nagpo-produce ng mga binhi. Hindi mag-produce sila ng mga pananim. Tapos kami naman ang bumibili. Business nila yun Yung SW Seeds Company, yun ang pinakamalaking nagsusupply ng buto at saka pananim dito sa Pilipinas at saka sa ibang bansa pa. Ilang bansa yung kinukuha na nila, tinutugunan ng pagsusupply ng mga buto at saka seedling. Ano po yung mga kagamitan na ginagamit sa pagsasaka? Traktora, kalabaw, drip system ang amin sa amin Ano po yung mga benepisyo na natatanggap? Wala kaming benepisyong nakukuha tungkol sa galing sa pamahalaan. May mga taxes po bang kayong binabayaran? Wala namang tax na binabayaran dito sa pagsasaka. Wala naman. May mga problema ba kayo sa pagtatanim? Maraming problema. Paano po yung sa patubig nyo? Ang sa patubig namin, naka-drip yan, drip system. May mga linyang husyang kada linya. Mga pesticide po. Marami kaming ginagamit na pesticide. Dito po, meron bang nakaranas po ba kayo ng pagpepeste o nasira ng mga pananim? Wala pa naman kaming na-encounter na gano'n nasira. Basta doon lang bumagyo. Pero yung sa mga pesticide wala. Ano po yung masasabi ninyo sa problema ng infrastruktura tulad ng daan o farm to market roads?
Sa mga daan naman wala naman kaming problema. Ayos naman. Kung may problema po kayo sa kapital, paano po ito nakakaapekto sa inyo? Siyempre, katulad ng paglo-loan sa bangko, mahirap yan mag-loan dahil pagka ikay nalugi, hindi naman nakakautang ng walang collateral. Katulad sa ngayon, nakasala yung bahay at lote ko, yung pinuntahan nyo doon. Nakasala yung sa land bank ng 3 milyon. Yan ang problema. Kinakailangan maibalik yung inutang. Kaya dapat tumama dito sa pagtatanim para at least makabalik yung puhunan. Nakakaapekto po ba ang matagal at mapaminsalang panahon ng tagtuyot at tag-ulan sa pagsasalanta dito? Oo, malaking kuwan. Malaking problema yun sa magtatanim. Lalo na kung walang drip, pagka yung tagtuyot. Sa loob po ng isang taon, ilang beses po kayo nakakapag-harvest at saka ilang beses po ulit kayo nakakapagtanim po ng panibago? 2 beses, 2 times. Yearly. Sa tingin niyo po, maliit ba ang pondong nakalaan para sa teknolohiya para sa agrikultura? Ay, hindi. Kinakailangan yung malaking pondo para ma-resolve yung gusto ng mga magsasaka. Hindi uubra yung maliit na pondo. May ginagamit po ba kayo para mas mabilis ma-harvest yung mga tulad po ng sili? Hindi, puro mano-mano yan. Walang makinarya. Lahat na harvester dito, mano-mano. Kung lang naman ang gumagamit ng makinarya ay mais at saka palay. Kaya na may makina. Palay at mais. Pero dito sa mga gulay, wala. Mano-mano yan. Ilan po yung na-harvest niyong mga pananim? Depende sa itinanim namin. Katulad nito, 13,500 hills ang nakatanim dyan. Siguro ito, mga pinakamahinang makuha mga 40 tons kilo. Paano po yun nakakaapekto yung pagtaas at pagbaba ng presyo ng mga katulad ng sili, ng palaya? Pagka bumaba, natural na matalo. Dahil hindi aabot doon sa nagastos yung magiging income. Kaya kinakailangan laging mataas yung presyo. Anong pangalan niyo? Oliver Gonzales. Ilang taon na po? Anak ako niya. 36. Ano po yung pamamaraan sa pamamahala ng pagsasaka? Pamaraan ng ano. Sa taniman, sa tao, sa lahat ng sila. Kasi yung pagtatanim, hindi rin madali yan eh. Kasi kailangan, pagtatanim, hindi yung katulad na nakita mo lang nainggit ka. Dapat yan nasa puso eh. Dapat parang passion mo na dyan. Hindi yung nakita mo lang na ito nakita yun. Gagayahin mo. Kasi pag kumang ka dyan, tuto ka talaga. Katulad halimbawa sa halaman, hindi yung pwede pag tinanim mo lang, hindi yung pwedeng hintayin mo na lang siya lumago. Araw-araw din nandyan ka. Tinitingnan mo, baka hindi mo alam, may hayop na pala. Baka yung abono mo na lang, hindi pala niya kinakain. Dapat halos nakatuto ka rin sa kanya para makita mo yung magandang resulta. Paano niyo po minamanage yung mga kasamahan niyo po dito? Ayun, tumatawa pa nun. Para din lang naman, hindi naman yung amo sa kakan. Parang pare-paras din lang kayo. Kaso lang, wag yung sobra. Na dapat din kahit pa paano, may konti silang paggalang sa inyo. Bawa kung oras ng break time kayo. O, siyempre. Kung halimbawa naman may mga tapusin na diligin, hihiling ka sa kanila na kahit ilang minuto. O, siguro naman, hindi na masama yun. Kung halimbawa naman umuulan, okay lang, silo muna tayo. Ibig sabihin, pakisamahan din. Kahit na sila ay binabayaran nyo, may pakikisama pa rin na kailangan. Kasi may pagkakataon na
dapat iparamdam mo sa kanila na sila ay tao din. Hindi porket binabayaran mo sila, tuturong mo silang bayaran lang. Gano'n po katagal nang nagtatrabaho? Ito sila sa amin ay ilang buwan pa lang sila kasi hindi naman mangyari na simula naman kami ganun yun ang tao kasi mayroong umaalis tulad nung isa na yon, mayroong 4 na buwan, mayroong 5, mayroong 3. Basta meron naman na nakakatapos ng isang season kasi isang season 6 months eh. Meron nakakatapos nun, merong pagkatapos nun aalis na. Meron naman magtutuloy. Kuya, ano pong pangalan? Diaz. Full name ko? Aguinaldo. Junior ako kasi ako tinawag Diaz. Junior. Ilang taon na po kayo? Sa edad niyo po yan, nahihirapan po ba kayo dito sa pagsasaka? Hindi rin naman ako. Hindi naman ako kami kasi dito na taga dito. Taga saan po kayo? Minduro. Mindoro. Paano po kayo napunta dito? Dati na ano kami na dalas sa sakada, tatabas ng Cebu. Nahihirapan kami daw, umanap kami ng trabaho dito kami pumasok. Bali, ilang taon na po kayong nagtatrabaho dito? Kaya nasa ano no, nasa paanim na buwan na. Sino yung kasama niyo dito? Yun o, yung si Arnel. Arnel Miller. Nag-aaral pa po ba kayo? So kung may pagkakataon, mag-aaral kayo. Ayun, may ano ako mag-aaral eh. Ano, grade 6 lang tinapos ko. So dito ka na lang po talaga sa pagsasaka. Hindi, uwi na kami sa December. December. So kung bale kasi by 6 months yung taniman dito, babalik pa kayo. Ibalik na ako. Bakasyon lang ako sa Mindoro. Ano pong nag-udyok sa inyo para magtrabaho po agad? Di ba po, gantong edad dapat po nag-aaral po kayo? Eh, tumigil ako sa pag-aaral dahil nahirapan din ako sa Mindoro kasi. Dito umanap ako ng trabaho, wala rin namang trabaho doon masyado sa amin. Dito lang kami trabaho. Kada sahod namin, meron din sa isang linggo, nagpapadala na lang kami doon sa amin sa magulang namin. Ilan po kayo bali magkakapatid? Bali, ano kami, nasa 6. 6 po. Kayo po, pang ilan po kayo sa magkakapatid? Pang-4 na ako. Nasaan po yung mga magulang? Nasa Mindoro. May trabaho din po sila. Meron din ah. Eh yung mga kapatid niyo po? Yung kapatid ko na isa dito na sa Samar Leyte, may asawa na. So magkakahiwalay po kayo ngayon? Yun lang naman, yung kapatid namin babae na hiwalay sa amin. Na paasawa ng taga-sama. May mga bata pa po kayong kapatid? Isa na lang ako, kapatid ko, si Emmanuel. Nag-aaral pa po? Oo. Nasa grade 2. Yung po bang pinapadala niyo doon, ayun po yung pinag-aaral ng kapatid niyo po doon? Oo. Dala na ako sa pagkain ng mga magulang namin. Dinihirapan din mo magulang namin. Kami sa bundok po kami nakatira. Sa bundok po kayo. If it's not real, you can't hold it in your hands. You can't feel it with your heart. And I won't believe it, but if it's true, you can see it with your eyes. Oh, even in the dark.